Nagsisimula ang anime sa ating bida si Jonte Shiraishi na nagpapaliwanag kung paano niya palaging napansin na mas kaunti ang presensya niya kaysa sa ibang tao. Napagtanto niya ito nang i-edit ang kanyang larawan sa yearbook ng klase kahit na siya ay nasa orihinal na imahe. Karamihan ng kanyang mga araw ay medyo boring dahil kahit ang kanyang mga guro ay nakakalimutan ang tungkol sa kanyang pag-iral. Ang taong ito ay literal na hindi nakikita na parang hangin. Gayunpaman nagbabago ang lahat sa araw na ang isang kaakit-akit na batang babae na may lilang buhok ay namamahala upang mahanap siya. Siya lang ang nakakakita sa kanya nang walang masyadong effort. Dito namin nakilala si Nagisa Kubo, isang estudyante sa parehong klase na ganap na kabaligtaran ng pangunahing tauhan simula sa katotohanan na mayroon siyang buhay panlipunan. Kabalintunaan, nasisiyahan siyang magkaroon ng pinakamalakas na pakikipag-usap sa isang taong halos hindi nakikita. Sinasamantala niya ito ng higit sa isang pagkakataon para asarin si Shiraishi, ngunit nagbigay din siya ng mga pahiwatig na maaaring may tinatago itong nararamdaman para sa kanya. Kinalaunan sa araw na iyon, habang naglalakad pa uwi si Nagisa kasama ang kanyang dalawang matalik na kaibigan sina Heizoki at Tamao, nalaman namin na karamihan sa mga estudyante ay nakikita ang aming lalaki bilang kakaiba at bihira. Gayunpaman ipinaliwanag niya na kahit na hindi siya maaaring maging pangunahing karakter ng kanyang pagdadalaga, at least natutuwa siya sa pagiging isang otako na ginugugol ang kanyang mga araw sa pagbabasa ng manga. Ang downside ay ang pagiging absent-minded ay nagagalit sa kanyang waifu kapag hindi niya ito pinapansin o nakalimutang kausapin siya. Bilang kinahinatnan ng pangunahing tauhan ay kailangang tiisin ang kanyang mga kakaibang parusa na hindi naman talaga masama, ngunit kadalasan ay nag-iiwan sa kanya ng tensyon at pag-iisip. Nang maglaon na pagtanto ni Nagisa na palaging pumupunta si Shiraishi sa guro sa sandaling matapos ang klase. Sinasamantala ang pahinga, tinanong niya siya kung bakit niya ito ginagawa. Karaniwan kailangan niyang tiyakin na siya ay minarkahan na naruroon sa listahan ng pagdalo at hindi nakalimutan gaya ng dati. Dahil dito gumawa si Nagisa ng plano para tulungan siyang makipag-ugnayan ng higit sa mga oras ng pag-aaral. Sa una maayos naman, pero hindi niya akalain na tatawagin din siya ng guro para sumali. Sa kabutihang palad, ang kalaban ay humakbang at iniligtas siya sa huling sandali. Gayunpaman, kapag gusto niyang pasalamatan siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang numero ng telepono, ang lalaki ay walang humpay na umalis ng walang paalam na iniiwan ang kanyang nais na gawin ang kanilang kakaibang relasyon sa isang hakbang pa. Sa katapusan ng linggo, sa pamamagitan ng purong pagkakataon, ang dalawang ito ay muling nagkita sa parke ng kapitbahayan. Dahil walang makakaabala sa kanila, nagpa siya ang waifu na kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono. Matapos ang isang nabigong pagtatangka na mag-focus sa kanya, nauwi siya sa pagkuha ng litrato kasama siya at ginamit ito bilang isang dahilan upang sa wakas ay makipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Pero hindi pa iyon nagtatapos, dahil makalipas ang ilang oras bukod sa pagkikita namin ni Kyuho Akina, ang nakatatandang kapatid ni Nagisa, nakikita naming nag-uusap ang dalawa kung paano sila muling lalabas balang araw at kumuha pa ng mga litrato tulad ng ginawa nila ngayon. Siyempre labis na ikinatuwa nito ang dalaga. Kinaumagahan, pagkatapos ng isang karera sa palakasan, nilapitan ni Nagisa ang pangunahing tauhan para bigyan siya ng mabangong tissue. Ito rin ang mga ginagamit niya at ipinapahiram sa kanyang mga kaibigan para mabango sa mga natitirang klase. Gayunpaman, ngayon gusto niyang gumawa ng ibang bagay upang subukang makahanap ng karaniwang batayan at masanay ang aming lalaki sa mga banayad na pahiwatig na paminsan-minsan ay ibinibigay niya. Mamaya sa araw na iyon, habang sinasabi sa amin ni Shiraishi na sa linggong ito ang huling volume ng kanyang paboritong manga ay ilalabas, nakita namin na ang waifu ay nagkataon na naglalakad sa gitna ng lungsod. Muli, ang dalawang ito ay may isang hindi inaasahang pagtatagpo na nag-iiwan sa amin na nagtataka kung bakit ang mga pagkakataong ito ay madalas na nangyayari. Sa kabutihang palad, pagkatapos bumili ang lalaki ng magazine at ipaliwanag sa kanyang babae kung bakit gusto niya ang kwentong ito, nalaman namin na ang paulit-ulit na mga pagkakataon ay dahil sa si Nagisa ay nakatira malapit sa kanya. Kinumpirma namin ito nang hilingin niya sa kanya na pumunta sa kanyang bahay upang humiram ng ilang manga, at nakarating sila sa kanyang lugar nang wala sa oras. Malinaw hindi palalampasan ng dalaga ang pagkakataong ito. Kinabukasan, nakita namin siyang nagpasya na gumising ng medyo maaga, magbihis ng maayos at huwag pansinin ang karaniwang panunukso ng kanyang kapatid.
Lumabas siya ng ilang minuto bago makabangga kay Shiraishi dahil sa simula pa lang ang intensyon niya ay ang dalawa sa kanila ay magsimulang pumasok sa paaralan ng magkasama. Kabalintunaan gumagana ang plano ngunit nang makita ng aming kasamahan si Heizuki at tamaw na dumating mas pinili niyang huwag sumabad at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng mag-isa. From that point on medyo normal na ang umaga niya kahit nakakasawa ang masasabi ng isa. Ngunit ang lahat ay nagbabago sa hapon. Sa kanyang pag-uwi hindi siya napansin ng isang sasakyan at nabasag siya ng maruming puddle na nabahira ng mantsa sa karamihan ng kanyang damit. Sa kabila ng hindi magandang pangyayari nasaksihan ito ng Wei-Fu mula sa malayo at bilang isang mabuting kaibigan pinayuhan siya na magmadaling umuwi upang maligo bago sila sipon. Ang problema mukhang malas talaga ang lalaking ito. Nang sinubukan niyang buksan ang pinto napagtanto niyang wala siyang susi at walang tao sa loob para pagbuksan siya nito. Nang walang ibang mga pagpipilian ang tanging bagay na natitira ay hilingin kay Nagisa na iligtas siya muli. Sa lalong madaling panahon nakita niya ang kanyang sarili na bumisita sa kanyang bahay gamit ang kanyang shower at hiniram ang kanyang uniforme upang mabuhay hanggang sa may dumating mula sa kanyang pamilya upang tulungan siya. Pagkaraan ng mga araw nagpasya ang bida na dumating ng medyo mas maaga upang salubungin ang batang babae at pribadong ibalik ang mga damit na ipinahiram nito sa kanya noong araw ng kanyang maliit na aksidente. Isinasantibi ang katotohanang nag-uusap sila tungkol sa perpektong taas para sa isang mag-asawa nakita namin na dumating na ang taglamig na halos perpekto para sa pagpunta sa isang petsa. Sa kasamaang palad hindi ito magiging posible sa pagkakataong ito dahil tila may plano si Shiraishi kay Susida ang kanyang nakababatang kapatid. Sa buod tinutupad niya ang kanyang pangako na dadalhin siya upang maglaro sa snow sa parke ng kapitbahayan. Pagkaraan ng ilang sandali halos hindi maiiwasan na ang Wei-Fu ay sumama rin sa kasiyahan. Gayunpaman dahil sa pagiging inosente ng nakababatang kapatid hindi nila namamalayan na nasa isang medyo kompromiso na sitwasyon. Hindi naman big deal indirect kiss lang pero para sa isang tao parang napakahiyang hakbang sa isang relasyon. Nang maglaon sa araw na iyon muling ipinakita ng bida ang kanyang otaku side at ipinaliwanag na ang magazine sa linggong ito ay may kasamang espesyal na poster mula sa isa pa sa kanyang paboritong manga. Ang problema lang ay nagtatampok ang pabalat ng edisyong ito ng isang babaeng nakabikini. Sa makatuwid walang pagpipilian si Shiraishi kundi ang pumunta sa isang tindahan na mas malayo sa kanyang bahay upang subukang maiwasan ang anumang hindi komportable na sagupaan sa panahon ng kanyang pagbili. Ironically walang napupunta gaya ng inaasahan niya. Hindi lamang siya nakatagpo ng ilang mga lalaki na may isang pang-adultong magazine ngunit nakatagpo din niya si Akina na hindi lamang napansin na tumitingin siya sa mga bagay na hindi niya dapat ngunit nakita rin ang kanyang student ID card sa sahig. Napagtanto niya na ito ay kabilang sa parehong paaralan ng kanyang kapatid na babae kaya sa gabi pagkatapos ng kanyang shift pumunta siya sa Nagisa upang magtanong tungkol sa taong ito at upang sabihin sa kanya kung ano ang nangyari sa nakakahiyang insidente na ito. Gaya ng inaasahan kinaumagahan ay hindi pinalampas ng Wei-Fu ang pagkakataong ito para asarin ang kawawang si Shiraishi ngunit kahit na mukhang nakakatawa siya ang higit na nahihiya dahil ang pakikipag-usap tungkol sa ilang aspeto ng katawan ng babae sa isang lalaking gusto mo ay hindi ang pinakamahusay na paraan upang simulan ang isang pag-uusap kaya upang magsalita. Makalipas ang ilang oras habang hinihintay ni Nagisa na bumalik si Shiraishi mula sa silid ng guro narinig niya ang dalawang kaklase na nag-uusap tungkol sa paglabas kasama ang kanilang mga kasintahan para sa Pasko. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na binanggit ni Akina tungkol sa paggawa ng mga plano para sa mga petsa kasama ang aming lalaki. Sa pag-iisip na ito nagkusa si Nagisa at ginamit ang pangakong ginawa nila ilang linggo na ang nakakaraan upang magmungkahi na magkita sa Sabado sa istasyon ng tren. Ang kanyang intensyon ay magpalipas ng oras na magkasama at makipagpalitan ng maliliit na regalo sa Pasko. Ang problema ay hindi inisip ng bida ang detalyeng ito kaya pagdating niya sa tagpuan napagtanto niyang wala siyang hawak at walang ideya kung paano ayusin ang pagkakamaling ito. Sa kabila nito tinatanggap ito ng Wei-Fu ng may magandang sense of humor at sa halip na magalit binibigyan niya ito ng pagkakataong mag-shopping sa mall para maghanap ng ipapalit sa regalo. Sa una ay hindi niya alam kung ano ang maaaring magugustuhan ng isang babae ngunit sa pag-iisip na kung paghihintayin niya ito ng masyadong matagal ang kanyang mga kamay ay maaaring mag-freeze sa lamig na isip niya ang napakatalino na ideya ng pagbili ng kanyang guwantes na tumutugma sa Amerikana na suot niya.
Ito ay humahantong sa isang eksena kung saan si Nagisa ay nakakaramdam ng kasiyahan na may isang taong labis na nagmamalasakit sa kanyang kapakanan ngunit masama rin ang pakiramdam para sa masamang regalo na pinili niya para sa lalaki. Makalipas ang ilang linggo sinasamantala ang katapusan ng linggo ang bida ay pumunta sa parke kasama ang kanyang nakababatang kapatid na kamakailan ay nahumaling sa isang karton na nakita niya sa TV at natutunan pa ang sayaw ng pagbabago ng karakter. Habang nawawala si Site ng ilang hakbang tumayo ang lalaki namin para ipakita sa kanya kung paano kumilos. He looks pretty cool doing it pero nadala siya at hindi niya napansin na nasa likod niya ang waifu kaya medyo nagmumukha siyang katawa-tawa sa harap niya. Balik sa paaralan nalaman natin na ilang araw na lang ang araw ng mga puso. Bago pumasok doon sinabi sa amin ni Sir Aishi na ngayon ay pinaghalo niya ang kanyang medyas at may napansin din siyang kakaiba kay Nagisa. Bagamat buong umaga siyang nag-iisip kung ano ang maaaring mangyari hanggang sa humiling ang guro sa kanila na tumulong sa paglalagay ng ilang poster ay napansin niya ang mga binti ni Nagisa dahil nakasuot ito ng mahabang medyas. Noong una medyo naiinis ito sa dalaga dahil nahihiya siya ngunit nabawi niya ang kanyang kumpiyansa at nagpasyang asarin siya ng kaunti tinawag siyang medyo pervert dahil sa buong araw niyang pagtingin sa kanyang mga hita. Sa kabutihang palad ang maliit na pagkatisod na ito ay hindi gaanong nakakaapekto sa kanila. Kinabukasan hiniling ni Nagisa sa pangunahing tauhan na samahan siyang bumili ng inumin sa isang convenience store. Sa kabila ng pagkakaroon nito sa tabi ng kanyang bahay hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong subukan ang pagkain mula sa mga vending machine doon. Sa sandaling nasa tindahan hiniling sa kanya ni Nagisa na maging kanyang anghel na tagapag-alaga at gabayan siya sa maraming pagpipilian. Bagamat ito ay isang kakaibang paraan ng paggamit ng kanyang pagiging invisibility gumagana ang kanilang plano at nasiyahan sila sa kanilang pagbili sa pamamagitan ng pagbabahagi ng masarap na meat bun. Pagkaraan ng mga araw bumalik sa paksa ng araw ng mga puso nakita natin na medyo tensyonado ang silid-aralan dahil iniisip ng lahat kung makakatanggap sila ng anumang mga regalo ngunit wala talagang pakialam si Sir Aishi dahil wala siyang natatanggap sa araw na ito o kaya naisip niya hanggang ngayong umaga. Pag-upo niya napansin niya ang isang hugis pusong cookie sa kanyang mesa. Sobrang hinala niya na baka hindi para sa kanya na bumangon pa siya para itanong kung may nagkamali sa upuan o nagkamali ng kaklase. Obviously waifu namin ang nagbigay nito sa kanya. Gayunpaman dahil ang paksang ito ay nagpapahiya sa kanya mas gusto niyang iwanan siya sa pagdududa. Sa kabila ng pagtanggap ng isang medyo direktang pahiwatig mula sa kanya naniniwala pa rin siya na ito ay isang simpleng pagkakamali na ginawa ng ibang tao. Sa isang flashback nakita namin na noong nakaraang araw si Nagisa ay sineseryoso ang cookie matter. Bagamat ang problema ay hindi pa siya nakakapagluto ng ganoon dati dahil kadalasan ay mas gusto niyang bumili ng matamis at ilagay ito sa maliliit na bag. Pero this time iba dahil may motivation siya na subukang magluto. Kabalintunaan ng kanyang mga unang pagtatangka ay isang sakuna ngunit sa kabutihang palad nakita ni Akina ang kanyang determinasyon at bilang mabuting kapatid na babae nagpasya siyang tumulong upang maging mas mahusay ang mga bagay. Higit sa lahat nais ni Nagisa na matupad ang kanyang hiling na gumawa ng isang espesyal na bagay. Bumalik sa kasalukuyan gaya ng dati ipinaliwanag ni Sir Aishi ang mga pakinabang ng pagiging invisible sa oras ng tanghalian dahil nakakakain siya kahit saan niya gusto nang walang sino mang nagsasabi. Gayunpaman medyo naiiba ngayon dahil muli nahanap siya ng waifu at dahil wala siyang kasama sa kanyang mga kaibigan nagpasya siyang manatili sa tabi nito at ibahagi ang kanilang mga bentos na kapak na pananghalian habang sinusubukang alamin kung ano uri ng pagkain na gusto niya. Baka balang araw ay ipaghahanda niya ang paborito nitong pagkain para sa kanya. Sa hapon nakasama sina Heizuki at Tamao sa pagkakataong ito binanggit nila na mas maganda ang hitsura ni Nagisa kaysa sa karaniwan nitong mga nakaraang araw halos parang naglalabas siya ng kaligayahan. Sa pag-iisip na ito malaki ang posibilidad na ang kanyang matalik na kaibigan ay umibig. Gayunpaman dahil hindi siya masyadong magaling sa pagkilala sa pagitan ng pag-ibig at iba pang mga damdamin ipinaliwanag nila sa kanya na kapag mahal mo ang isang tao ang iyong mga mata ay gumagala kapag nakita mo siya hindi mo mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kanila at mayroon kang pagnanais na gumugol ng oras sa kanila at pag-usapan ang anumang bagay na naiisip. Sa paglalarawang ito agad na naisip ng waifu si Sir Aishi na sa simula ay nalilito ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanila ang pangunahing tauhan ay isang pangkaraniwang tao na hindi napapansin.
Gayunpaman bago sila magpatuloy pinutol sila ni Nagisa at sinabing maaaring ganoon ang lalaking kilala niya ngunit sa kanyang pananaw ito ay isang kawili-wiling tao na may dalisay na puso at mga halaga. Isinantibi ang katotohanang saglit pinapakita ng kanyang mga kaibigan ang kanyang seloso possessive side kinaumagahan ay may isa pang biglaang pagtatagpo ang mag-asawang ito. Sa kadahilanang hindi nila maintindihan ang kanilang sarili ay napagdesisyonan nilang maagang makarating sa paaralan ngayon. Dahil wala na silang magandang gagawin hanggang sa magsimula ang mga klase iminumungkahi ng batang babae na maupo sila at makinig ng musika ng magkasama. Bawat isa sa kanila ay magpapatugtog ng isang kantang gusto nilang mas makilala ang isa't isa. Malinaw siya ay gumaganap ng isang mahusay na kanta habang ang kalaban ay pumili ng isang pambungad na tema mula sa kanyang paboritong anime. Ngunit ang mahalaga dito ay bukod sa pagkakaroon ng kasiyahan na alala ni Sir Aishi na sa susunod na linggo ay White Day isang araw kung kailan nagbibigay ng tsokolate ang mga lalaki sa mga babae. Kaya may ibibigay siya sa babaeng gumawa sa kanya ng cookie noong Valentine's Day. Ang problema dahil medyo mabagal ang gay namin sa pag-intindi ng mga indirect hints hindi pa rin niya alam na si Nagisa pala ang nagbigay ng sweet treat sa kanya. Kaya kahit na bumili siya ng regalo out of obligation wala siyang ideya kung paano ito ibibigay sa misteryosong babaeng ito. Kabalintunaan tinulungan siya ni Nagisa na mahanap ang taong hinahanap niya sa isang medyo nakakatawang eksena kung saan nagbigay siya ng isa pang hindi direktang pahiwatig. Sa huli sa kabila ng pagkalito na kumpleto ng aming lalaki ang kanyang misyon na ihatid ang maliit na regalo at pinamamahalaang bigyan ng katiyakan ang waifo na nag-aalala na si Sir Aishi ay maaaring may mahal na iba. Sa hapon habang naglalakad ang bida sa kalye ibinalik ng isang batang babae ang panyo na kanyang nalaglag. Ito ay nagiiwan sa kanya ng pakiramdam na medyo hindi sigurado dahil hindi lamang siya ay may kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar ngunit hindi rin karaniwan para sa isang tao na unang lumapit sa kanya. Dito niya ipinakilala sa amin si Kubo Saki ang pinsan ni Nagisa na kamukhang kamukha niya. Tila labis na hinahangaan ni Saki si Nagisa at gustong maging kasing ganda at masayahin niya balang araw. Siyempre hindi pinalampas ni Akina ang pagkakataon para kabahan ang pangunahing tauhan at susubuan ang kapatid. Pero kahit na mukhang nakakatawa medyo ikinainggit din nito si Saki dahil nakikita niyang inspirasyon niya si Nagisa at pakiramdam niya ay medyo naiiwan na ang kanyang pinsan ay may ganoong kalapit na relasyon sa isang kaklase. Anyway sa gabing iyon nalaman namin na malapit na ang final exams kaya kailangang mag-effort si Sir Aishi kung ayaw niyang alisin ng nanay niya ang kanyang mga video game sa natitirang bahagi ng buwan. Ang problema ay ang pagkuha ng pagsusulit kapag hindi ka nakikita ng mga guro ay nahihirapan mula sa pagbagsak ng mga pambura sa sahig hanggang sa pagtatanong ng hindi nakakaakit ng labis na atensyon mula sa buong klase. Sa huli ipinaliwanag ni Mogay na nakahanap siya ng mga paraan upang pamahalaan ngunit kapag sinubukan niyang mag-aral ng seryoso napagtanto niya na hindi niya naiintindihan ang paksa. Gayunpaman ng umagang iyon ay nagpunta si Nagisa sa silid-aklatan upang ibalik ang isang libro at nang makita niyang sinusuri ng kanyang lalaki ang parehong materyal na pinag-aralan niya kahapon nagpasya siyang tulungan siya sa mga bahaging hindi niya naiintindihan. Nagsuot ng peking salamin si Shijen para maramdamang guro ipinahiram ito sa kanya. Ang maliit na pagkilos ng kabaitan ay nagpaparamdam sa pangunahing tauhan na mag-aral muli sa kanyang waifu. Sa kasamaang palad kinaumagahan ay nilalamig siya at wala nang ibang mapagpipilian na pilitan siyang manatili sa bahay dahil sa kanyang lagnat. Dahil sa balitang ito medyo nalulungkot ang dalaga at halos buong araw ay ginugugol niya ang atensyon hindi sigurado kung masyadong malaki ang sorpresang pagbisita sa kanyang bahay o kung mas mabuting magpadala na lang sa kanya ng mensahe sa pamamagitan ng makipag-chat upang ipakita ang ilang pag-aalala. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip tungkol dito sa wakas ay nagsulat si Nagisa ng isang bagay na mabait ngunit maigsi at bagaman sa ilang sandali ay nilalaro ni Sita ang telepono ng kanyang kapatid at ipinadala ang kanyang sticker na hindi niya dapat ginawa nagbabahagi sila ng isang malambot na sandali kung saan kahit na ang kalaban ay bahagyang namumula. Kinabukasan dumating si Shirishi sa paaralan na refreshed ang pakiramdam ngunit kabalintunaan ito ay ang waifu na ngayon ay may sakit. Dahil wala na siyang magandang gawin dahil nasa kalagitnaan ng pagsusulit ang iba pa nilang kaklase na pagdesisyonan ng lalaki namin na gumanap bilang isang gentleman at sinamahan ang kanyang babae sa opisina ng nurse para makapagpahinga. Ang sitwasyong ito ay lumilikha ng kaunting tensyon sa pagitan nila dahil hindi sinasadya sila ay nagiging mas malapit kaysa karaniwan.
Gayunpaman ang mahalaga ay sa unang pagkakataon inamin ng ating bida na pakiramdam niya ay siya ang pangunahing tauhan sa sarili niyang buhay. At sa wakas ang pakiramdam na ang bida ay isang bagay na medyo positibo dahil makalipas ang ilang linggo pagkatapos maipasa ang lahat ng huling pagsusulit siya mismo ang nagpasya na pasalamatan ang taong tumulong sa kanya sa pag-aaral ng mga paksang hindi niya naiintindihan. Mamaya sa araw ding iyon bumuhos ang malakas na ulan sa lungsod na talagang isang perpektong pagkakataon para makibahagi ng payong sa iyong partner. Gayunpaman sa isang taong inosente gaya ng pangunahing tauhan halos imposibleng magawa ito ng maayos sa unang pagsubok. Ang mabuti pa ay bago maging tanga gentleman siya kaya nang hindi nagdadalawang isip nagpasya siyang isantabi ang kanyang kahihiyan at tumakbo sa kanyang waifu upang muling likhain ang isang sitwasyon tulad ng sa lovebirds na nagiging mas matindi kapag hiniling niya sa kanya. Maglakad ng mag-isa sa isang kalye na walang tao nakikita sila. Sa katapusan ng linggo habang naglalakad si Sir Aishi sa kapitbahayan napansin niya na kalalabas lang ni Saki mula sa isang convenience store na may dala-dalang mga mabibigat na bag. Kaya sa pagtatangkang magkaayos nagpasya siyang lapitan at tulungan siya sa mga pinamili hanggang sa makarating sila sa kanyang bahay. Dito ipinaliwanag ng maliit na batang babae na ang kanyang layunin ngayon ay mapabilib ang kanyang pinsan ng isang nilagang baka na natutunan niyang ihanda kamakailan. Dahil alam niyang medyo nakapipinsala ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto mas mabuting magkaroon ng isang taong may karanasan na gagabay sa kanya upang gawin ang lahat mula sa simula. The thing is hindi alam ni Nagisa na kasama ng bida ang little cousin niya kaya medyo kinakabahan siya dahil sobrang tagal nitong bumalik. Bagamat walang dapat ipag-alala dahil nakikipag-chat lang sa kanya ang aming anak nagpasya siyang lumabas at hanapin sila sa lugar. Bumalik sa dalawang ito nilinaw ni Saki sa aming anak na medyo nagseselos ang relasyon niya sa kanyang pinsan. Sinasamantala ang katotohanan na kalaunan ay nahanap sila ng waifu sa gitna ng kalye nagpasya siyang ilagay siya sa isang medyo hindi komportable na sitwasyon para magmukha siyang masama sa kanyang harapan. Malinaw hindi actress ang bida at dahil kailangan lang niyang sabihin ang pangalan ng kanyang babae isinantabi niya ang kanyang kahihiyan at ipinakita na may higit pa sa pagkakaibigan sa pagitan ng mga kaklase. Pagsapit ng Lunes dahil naabala siya sa katapusan ng linggo nakalimutan ni Shirishi na bumili ng bagong panulat. At dahil wala na siyang magandang gawin dahil hindi siya makakopya mula sa pisara sinimulan niyang laruin ang isang bukal hanggang sa naunat niya ito ng husto kaya nabasag. Sinagisa matapos siyang makita na may mukha na parang hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo sa iyong buhay nagpasya na gamitin ito sa kanyang kalamangan at binigyan siya ng hugis kuneho na panulat na marami sa kanyang pencil case. Ang catch ay ginagawa niya ito nang sa gayon ay pareho na silang disenyo at maaaring magkatugma sa mga natitirang klase. Ang downside ay patapos na ang mga ganitong moment dahil last day of classes na ngayon bilang first year students ibig sabihin pagkatapos ng bakasyon ay magbabago na ang klase kaya magkakaroon ng mga bagong student list. Para sa bida walang gaanong pagkakaiba dahil palagi siyang magiging invisible boy sa iba. Pero para sa waifu problema ito dahil bukod sa pagkawala ng dalawa niyang matalik na kaibigan mawawala rin sa kanya ang mga lalaking gusto niya. Anyway nagpa siya ang mga babae na ipagdiwang ang kanilang grade promotion sa isang slumber party. At bagamat noong una ay puro tawanan at biro kapag binanggit ang paksa ng pagbabago ng klase medyo nagiging malungkot ang kapaligiran. At muli ang aming batang babae ay natakot na hindi siya makakasama ni Shirishi. Gayunpaman ang mga ito ay magiging mga problemang haharapin pagkatapos ng bakasyon dahil ang kagandahan ngayon ay nasa pagtangkilik sa pamumulaklak ng mga cherry blossom at kung nagkataon habang ang pangunahing tauhan ay namimili sa supermarket kasama ang kanyang kapatid na si Saki at ang kanyang mga pinsan pumunta din sa parehong lugar kung saan mabibili ang mga bagay tanghalian at picnic bukas. Obviously napansin agad ni Nagisa ang presensya ng kanyang body pero hindi lang siya. Kaya't isinantabi ang katotohanan na ang isa pang eksena ng paninibugho sa mga miyembro ng pamilya ay nagbubukas nakita natin na si Sita ay tila umibig kay Saki. Dahil kapag nakikita niya ito talagang humanga siya sa ganda nito at medyo kinakabahan pa ito kapag binati. Ang downside ay naaantala ni Akina ang sandali sa kanyang medyo mabibigat na biro ngunit ang mahalaga ay sa loob ng kanyang malikot na isip nagpa siya siyang imbitahan ang parehong mga lalaki sa parke ng Cherry Blossom. Lahat ay may intensyon ng mga mag-asawa na magsaya sa isang magandang araw na magkasama at higit sa lahat ang kanyang kapatid na babae ay nagkakaroon ng pagkakataon na magluto ng masarap para sa mga lalaki na gusto niya.
Dahil dito magtatrabaho silang tatlo sa paghahanda ng lahat ng pagkain na dadalhin nila bukas. At bagamat sa una ilang beses na nahihirapan ang Weifo dahil wala siyang ideya kung paano gumawa ng hamburger steak matapos na maunawaan ni Saki na ito ay tulad ng isang personal na hamon para sa kanya nagpasya siyang maging bukas palad at tulungan ang isa't isa sa mga bagay na ibinibigay nila. Hindi ko alam sa kusina. Bilang isang side note ang dahilan kung bakit gustong ihanda ni Nagisa ang ulam na ito ay ilang buwan na ang nakalipas sinabi sa kanya ni Sir Aishi na iyon ang paborito niyang pagkain. Napagtanto ito ni Aquino ngunit piniling huwag magsabi ng anuman upang mapanatili ang kaguluhan ng sandali. Gayunpaman hindi maiwasan ni Saki ang magselos at dahil hindi niya mapigilan si Nagisa na dalhin ang mga hamburger bukas kahit papaano ay inaalis niya ang kasiyahan sa pagiging unang taong nakatikim ng kanyang nilikha. Ngayon sa susunod na araw ang grupo ay nagtitipon sa parke upang pumunta sa karaniwang lugar kung saan sila nagpipiknik. Kapag handa na ang mga bento box tatangkilikin ng lahat ang mga delicacy na inihanda ng mga kabataang babae ng buong pagsisikap kahapon. Sa una masaya sila nasisiyahan si Seiga sa pagkaing ginawa ng kanyang babae at sa kabilang banda masaya ang aming anak na magkaroon ng masasarap na steak na ginawa ng kanyang Weifo na may espesyal na pagmamahal. Dahil si Akina ang pinakamatanda pinapayagan niya ang kanyang sarili na uminom ng ilang beer ngunit ang problema ay lumitaw kapag siya ay lumampas sa dagat at nalasing na nagsimula siyang gumawa ng ilang matapang na bagay lalo na sa pagpapakita ni Sir Aishi sa kanya ng mga birtod ng Cubo Genetics nang hindi na pagtatanto iyon. Ikinagalit nito ni Nagisa. Sa gitna ng mga negatibong aspeto hindi bababa sa naiintindihan ng kalaban na siya ay nagkamali at salamat sa kanyang maliit na kapatid na iginiit ng ilang beses na dapat siyang makipagpayapaan sa kanya maaari silang magbahagi ng isang malambot na sandali sa ilalim ng mga cherry blossom kung saan ang batang babae pinatawad siya lalo na dahil nakikita niya ang halaga na ibinibigay niya sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Makalipas ang ilang linggo dumating ang araw na kailangan nilang harapin ang buhay ng isang second-year student at bagaman halos walang nagbago dahil invisible pa rin si Sir Aishi gaya ng dati ang mahalaga ay nasa mga bagong listahan ng klase. The thing is since sa ang classroom lang siya na-assign ng boy namin hindi man lang niya napansin na nagkataon lang na magiging kaklase niya si Nagisa hanggang graduation kasi oo sa Japanese schools lang pala. Ang mga sumasailalim sa pagbabago ay mga mag-aaral sa unang taon at mula noon ang mga grupo ay nananatiling pareho hanggang sa kanilang huling araw. Dagdag pa rito nakikita rin natin na sa sobrang kalokohan din ng kanilang guro ay muling magkapitbahay ang dalawang ito kaya halos garantisado ang saya sa isang taon kung saan higit pa sa pagkakaibigan ang hinahanap ng waifu. Nang maglaon sa parehong araw pagkatapos malaman na sina Heizuki at Tamao ay nasa kanilang klase din sinabi sa amin ng guro na oras na para pumili ng mga komite ng mag-aaral na mga maliliit na grupo na responsable para sa mga partikular na gawain sa paaralan. Halimbawa sa nakaraang termino ang pangunahing tauhan ay kabilang sa komite ng kapaligiran na nag-aalaga ng mga bulaklak araw-araw at napakahusay niyang ginawa na hinangaan ng lahat kung gaano kaganda at maayos ang hitsura ng mga kaldero sa looban. Ipinaliwanag ni Sir Aishi na ang paggawa ng lahat ng ito ay talagang isang abala ngunit mabilis itong lumipas nang makita niya kung gaano kaganda ang mga pathway at kung gaano pinahahalagahan ng ibang mga estudyante ang kanilang mga pagsisikap kahit na hindi nila siya nakikita. Dahil dito nagpa siya si Nagisa na mag-apply ngayong taon upang maging bahagi ng komiteng ito at hinirang din ang kanyang mga anak na lalaki upang sila ay magkasama at hatiin ang trabaho ng mas patas na parang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang apprentice at isang senpei. Kabalintunaan ng desisyong ito ay naging dahilan upang ang iba pa nilang mga kaklase ay magsimulang lumikha ng mga kakaibang tsismis tungkol sa kanilang relasyon. Buti na lang at sinabi sa kanila ni Yam Isudo isa sa mga naunang miyembro ng delegasyon na ito na hindi ito totoo dahil sa totoo lang simula pa lang ang bida na ang nag-alaga ng lahat ng kaldero. Bagamat tila kakaiba ang lalaking ito ay nakakakita rin ng isang kaibigan hindi katulad ng nakikita ng aming waifu ngunit mas napapansin niya ang kanyang presensya lalo na dahil minsan na siyang humingi ng payo sa kanya kung paano alagaan. Ang dalawang ito ay hindi kailanman nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan ngunit sa gitna ng kanilang science lab tinutulungan sila ng waifu na magkaroon ng kanilang unang pag-uusap. Dahil dito sinabi sa kanya ni Yuma na sinubukan niya talagang kausapin siya noon ngunit sa tuwing magtatanong siya tungkol sa kanya walang makakapagsabi sa kanya kung saan siya hahanapin o sinabi nila na lumiban siya sa mga klase.
Pagkatapos pinasalamatan ni Sir Aishi si Nagisa para sa kaunting pagtulak na ipinagtapat na sa wakas ay nasisiyahan na siyang makipag-usap sa iba maliban sa kanya. Walang mali sa mga salitang ito ngunit sa katotohanan kung titingnan natin ito mula sa ibang pananaw ang gustong sabihin ng ating anak na lalaki ay ang paggugol ng oras sa kanya ay pumupuno sa kanya ng kaligayahan at malinaw naman na pagtanto ito ng batang babae. Kaya sa pag-uwi tinanong niya ito kung anong uri ng relasyon sa tingin niya ang mayroon sila at sa medyo nalilitong paraan sinabi niya sa kanya na hindi niya talaga alam kung magkaibigan sila dahil hindi pa niya naranasan kung paano magkaroon ng isa at sa katotohanan ng marinig ito maging ang waifu hindi niya alam kung ano ang tamang tugon sa sitwasyong ito. Ang pagdududa na ito ay medyo nagbabago sa paraan ng kanilang pakikisalamuha dahil sa susunod na araw nakita namin na bukod sa paglalaro gaya ng dati si Nagisa ay medyo mas magiliw sa pangunahing tauhan at hindi siya nahihiyang maging malapit sa kanya. Habang lumilipis ang panahon napapansin din ni Sir Aishi ang mga pagbabagong ito at kahit medyo kinakabahan nagpa siyang sumabay dito dahil hindi araw-araw makakahalubilo ka ng ganoon kagandang babae sa ganoong paraan. Sa isa sa kanilang mga pag-uusap na pag-usapan nila ang mga hairstyle na nagbibigay ng mga kababaihan ng higit pang mga puntos at dahil bukas ang pisikal na pagsusulit binibigyang pansin ng batang babae ang mga detalyeng ito upang makita kung magagamit niya ang mga ito sa kanyang kalamangan sa panahon ng sports class. Bago umuwi hiniling ng waifu sa aming anak na tulungan siyang ikumpara ang kanilang taas upang makita kung sila ay lumaki na. Sa una hindi ito kakaiba ngunit ang paggamit ng ruler para sa layuning ito ay hindi ang pinakamahusay na ideya dahil inilalagay nito ang mag-asawa sa isang sitwasyon kung saan tila sila ay naglalandian o malapit ng maghalikan. Anyway dumiretso kami sa physical exams at sa araw na iyon bukod pa sa nakita niyang nag-estilo ng buhok at tirentas si Nagisa sa kahilingan ng kanyang anak pinahiram niya ito sa kanya ng kanyang jacket bago pumunta sa Coliseum para lang makita kung paano ito nakatingin sa kanya. Malinaw ito ay may dobleng intensyon dahil narinig niya na ang mga kasintahan ay nagbibigay ng kanilang mga jacket sa kanilang mga kasintahan upang madama silang protektado. Gusto niyang makita kung totoo ba na nararamdaman nila iyon sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Sa katapusan ng linggo habang payapang naglalakad si Akina sa kalye napansin niyang may nakatingin sa malayo ang bida. Nakuha ng curiosity ang pinakamahusay sa kanya kaya lumapit siya para malaman kung sino o ano ang sinusundan niya. She actually explains that since today is his little brother's first solo errand medyo natatakot siya na baka may mangyari sa kanya or worst case scenario baka may makasakit sa kanya. Ngunit para kay Sita ito ay isang napakagandang pakikipagsapalaran na nararanasan niya ng lubos mula simula hanggang wakas. Sinasamahan siya ni Akina dahil may mga bibilhin din siya. Sinabi niya sa kanya na ito ay nagpapaalala sa kanya ng unang karanasan ni Nagisa ilang taon na ang nakakaraan. Sa oras na iyon kailangan din niyang kumuha ng isang pakete ng mga itlog ngunit sa kanyang kamalasan natisod siya sa gitna ng kalye habang pauwi at naputol ang lahat ng itlog. Inamin ni Akina na medyo mahirap pigilan ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa pag-iyak noong araw na iyon. Hanggang sa hinahaplos niya ang kanyang ulo ay tuluyan na siyang napatahimik. Gayunpaman sinabi ni Akina kay Sir Aishi na kung sa anumang punto ay hindi siya naruroon upang aliwin siya nasa kanya na ang susi sa paggawa nito at halos sigurado siya na mas magiging masaya si Nagisa na maramdaman ang matamis na kilos na iyon mula sa isang espesyal na tao. Makalipas ang mga araw magkakaroon na pala ng premiere ng pelikula ang paboritong manga ng bida na Magandang Balita dahil pagkatapos basahin ni Nagisa ang mga volume na ipinahiram sa kanya nahook din siya sa kwento. Sa pag-iisip na ito nang hindi namamalayan inorganisa ng aming anak ang kanyang unang pakikipag-date kay Nagisa upang manood ng pelikula ng magkasama sa sinehan. Bagamat ilang beses na niya itong nililigawan ito ang unang pagkakataon na medyo mas seryoso ang pakiramdam nito. Sa Sabado bukod sa nakikitang nag-effort ang waifu sa kanyang hitsura sa wakas ay masasaksihan natin ang cool side ni Sir Aishi. Hindi lang gentleman ang inaasal niya kapag malapit sila sa tren pero ipinagtatanggol din niya ito kapag napansin niyang may mga lalaking gustong manligaw sa kanya. Kapag nalampasan na nila ang mga hadlang na ito sa wakas ay bumibili na sila ng mga tiket sa pelikula. Dahil sa schedule napili nila ang huling palabas sa hapon. Dahil mayroon silang ilang bakanteng oras nagpasya silang gugulin ang natitirang bahagi ng araw na magkasama at gawin ang maraming bagay na binalak ng batang babae para sa petsang ito. Ang kanilang unang hintuan ay isang kape kung saan nag-order ang aming anak ng itim na kape.
Nakita ni Nagisa na medyo may edad na ito kaya sinubukan niyang tingnan kung kaya rin niyang maging kasing sopistikado ang kanyang anak. Malinaw hindi niya gusto ang lasa ngunit ang maganda dito ay kung paano patuloy na nagmamalasakit si Shiraishi sa kanyang kapakanan. Even adds the same thing to her coffee para hindi siya ma-out of place at higit sa lahat para magsaya sila since yun ang main goal. Kapag natapos na nila ang kanilang mga inumin nakita namin na nagpa siya ang bida na maglaro ng ilang arcade game para subukang mapanalunan ang larwang hinahanap ni Sita. Ang problema ay pareho silang malas at hindi nila ito makuha. Gayunpaman sa pagkakataong ito kasama si Nagisa sa kanilang panig nakuha nila ang larwang gusto ni Site sa ilang mga pagtatangka. Ito ay pumapatay ng ilang oras hanggang sa oras na para sa pelikula. Nakakatuwa halos late na sila dumating sa showing dahil naabala sila sa mga tindahan. Mabuti na lang at napansin agad ni Nagisa ang oras at dumating sila pagkatapos ng mga patalastas. Makalipas ang ilang oras pareho silang humanga sa husay ng pelikulang napanood lang nila at sa gitna ng tawanan sinabi sa kanya ng dalaga kung gaano kasarap magkaroon ng kawilihan. Upang tapusin ang araw ipinakita sa amin ng pangunahing tauhan na sa ilalim ng kanyang hindi napapansin na hitsura siya ay may malaking puso. Inaakupan niya ang responsibilidad sa pag-escort sa kanyang kapareha sa pintuan nito. Sa ilang taos-pusong salita nagdudulot siya ng ngiti sa mukha ng kanyang kaibigan na maaaring hindi na siya makita sa parehong paraan pagkatapos nito. Dahil dito nagtataka ang aming anak kung bakit patuloy na interesado si Nagisa na makasama siya araw-araw. Kung minsan nakakapagtaka siya na palagi itong naghahatid ng mga bagong paksang pag-uusapan o mga bagong laro upang kulitin siya. Halimbawa noong hapong iyon nagmungkahi siya ng pagsusulit sa psikolohikal na tanong ngunit sa halip na magsaya mas nahihiya sila kaysa karaniwan dahil medyo personal ang kanilang mga resulta sa ilang aspeto at uuwi silang dalawa nang walang masyadong sinasabi. Gayunpaman noong gabing iyon inamin ni Akina na nagbago ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa nakalipas na ilang buwan. Inamin niya na naging mas malapit ang kanilang relasyon at unti-unti hinayaan ni Nagisa ang sarili na tulungan siya sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Ito ay lubos na nagpapasaya kay Akina dahil maaari na niyang makilala ang mga kaibig-ibig na bahagi ng Nagisa na maaaring hindi pa niya nakikita noon. Gayunpaman medyo nakaka-nostalgic din ito dahil pakiramdam niya ay hindi pa ito matagal nang si Nagisa ay isang maliit na sanggol na sinusundan siya kung saan-saan at ginagaya ang lahat ng kanyang ginawa. Now back to school birthday pala ngayon ng bida. Sa araw na ito dapat ay medyo mas masaya siya ngunit dahil wala siyang pakialam sa mga detalyeng ito mas pinili niyang maging low profile hanggang sa makauwi siya. Gayunpaman ang taong ito ay medyo naiiba dahil sa pagkakataong ito si Shiraishi ay may kanyang wayphone na nang hindi gumagawa ng malaking kaguluhan sinasamantala ang pakiramdam ng kaunting gutom upang bigyan siya ng isang chocolate bar na may drawing ng isang kuneho at ang mga salitang happy birthday sa ang likod. Malinaw medyo nagulat siya sa detalyeng ito dahil hindi pa niya sinabi sa sinuman ang petsa ng kanyang kapanganakan ngunit tandaan natin na nakita niya ang kanyang student ID card ng higit sa isang pagkakataon. Kaya ang paliwanag para dito ay medyo simple. Pagkatapos ay nakita namin na sa ilalim ng kanyang mesa may isa pang maliit na regalo. Ngunit ang talagang mahalaga dito ay hindi ang regalo mismo ito ay ang hitsura ng kaligayahan sa mukha ni Shiraishi. Nangako rin sa kanya ang kanyang babae na maaaring makatanggap siya ng ilang hindi inaasahang sorpresa sa kanyang kaarawan. Ang maliit na kilos na ito ay muling nakapagtataka sa pangunahing tauhan kung bakit kung ang kanyang buhay ay patuloy na walang kaugnayan sa iba pa niyang mga kaklase si Nagisa lamang sa buong paaralan ang makakahanap sa kanya ng walang anumang problema. Kaya para mas maintindihan natin ang bahaging ito dumiretso tayo sa paliwanag na ibinigay mismo ni Nagisa. In short, the first time she saw our boy was in Tomo's yearbook photo where she explained that it was edited that way because he has the superpower of being invisible. Doon naging interesado si Nagisa na makilala ang isang tulad niya at unti-unting lumakas ang pakiramdam na iyon ang napagtanto niyang siya lang ang nakakakita sa kanya ng walang gaanong pagsisikap. Ipinagtapat niya na habang pinagmamasdan niya ito mas nagiging curious siya tungkol sa kanya. Ito ay humantong sa amin sa araw kung saan ang kanyang klase ay nag-organisa ng pagbabago ng upuan at nagkataon lamang salamat sa kalokohan ng kanilang guro siya ay nagkaroon ng swerteng umupo sa tabi ng batang lalaki na gusto niyang makilala mula pa noong unang araw ng paaralan. Ironically mula noon alam mo na kung ano ang nangyari dahil lumalabas na ang buong kwentong ito ay palaging isang eksperimento para sa Nagisa upang matuklasan ang mga bagong aspeto ng batang ito.
Sa huli habang nagpaalam sila tulad ng ibang araw inamin ni Kyo Usen na hindi niya akalain na maaalis ang tingin niya kay Sho Reishikon sa mahabang panahon.